Meron po tayong pag-uusapan ngayon mga kapatid. Alam niya ang kanyang sitwasyon na siya ay nasa kasalanan, pero hindi yun ang naging dahilan para lumapit siya sa Panginoon. Sino po ang akin po binabanggit dito? In the New Testament, meron pong naka-encounter ang Panginoon Diyos. Ito ay walang iba kundi ay isang prostitute. Opo, prostitute. Prostitutes, they are having intercourse for pay. May bayad po, yun po. And they're doing it. At alam niyo po, ito po ay marahil inilagay ng Panginoon Diyos sa Bible so that we can understand that kind of love Jesus has for all of us. Minsan po, sa ating Panginoong Jesus, siya po ay nangangaral, siya ay inimbitahan ng isang Pariseo. His name is Simon the Pharisee. And Jesus was invited in his house. And right there, pumasok po ang isang matapang na babae. Hindi mo akalain ang papasok palang babaeng matapang, ang kanyang trabaho ay prostitute. Hindi po ba? Hindi siya nahiya, hindi siya natakot, hindi siya natuwag. Alam niya ang kanyang profesyon, pero dahil alam niya may mangyayari sa kanyang buhay pag siya lumapit sa Panginoon, nilagyan niya ng tapang kanyang aksyon. Amen po ba doon? Let me read to you in Luke chapter 7, verse 36 to 15. Then one of the Pharisees asked him, Jesus, to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner. Ito po, diniretso na po ng Bible. Tawag ay sinner. Sa ibang translation, she was a prostitute. When she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Itong oil na to, pabango, ay napakamahal. It will take around 1 year's wage ng isa pong tao para daw po makabili nito. And stood at his feet behind him, weeping. So pumasok po yung babae at nang malagi po sa paanan ng ating Panginoong Jesus, umiiyak, she began to wash his feet with her tears and wipe them with the hair of her head. So, umiiyak, pinupunasan ang paa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhok habang binubuhusan ng pabango ang kanyang paa. She kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Wow! Ito pong ating nababasa, marahil na panood nyo na, marahil na ikwento na po sa atin. Ano po, if we will put this in spiritual sense, kamangha-mangha ang ginawa ng babae ito. No one, I believe, even to this day, would come in a very great gathering, party, di po ba? At alam mo, mga dignitaries ang mga nandoon, tapos may biglang mag-gate crash. Biglang mag-gate crash para lang hanapin yung sagot sa kanyang panalangin. At yung sagot sa kanyang panalangin na alam niyang nandoon, she will not bother to see anyone. She will just ignore anyone just to be at the feet of that person who will give her freedom. Mahirap na po ito mga kapatid. Mahirap na po ito. Minsan sa atin po mga kapatid, uminit lang ng konti, hindi nasisimba. Di po ba? Or wala lang masakyan, mawawala na po sa church. Di po ba? Alam naman po natin, dito po pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Magkaroon na ng konting inconvenience, ayoko na. Pero kung alam mo kung saan aayos ang buhay mo, kahit anong paman ang harapin mo kapatid, mabigat man yan. Di po ba? Kaya mong lumapit-lapit, ang pinupuntahan mo ay ang Panginoong Jesus. Amen. Sige nga po, palapakan natin ang Panginoon. So the title of the message, for me, I admire this person because he is a woman of courage. A woman of courage. May tapang ito, kapatid. Malupit ang tapang ito. Malupit ang tapang. Pasensya na po sa term ko na po talagang grabe ang kanyang katapangan. Bakit po? Sukat ba naman sa bahay ng isang Pariseo? Sa bahay ng mga dignitary, siyempre may mga bisita po siya. She will gate crash into that house just to be with Jesus Christ. Sa ating pong papatuloy, let me invite everyone to please bow your head and close your eyes. Let's come into the presence of the Lord. Father God, we come to you in faith.
For some, hindi maintindihan ba't pumunta doon yung babae. Pero isa lang nalalaman namin, Panginoon, nandun ang sagot sa kanyang napakalaking problema. And just allow us to see this, Lord God. Sa aming pakikinig na iyong salita, makita namin ikaw lang ang sagot upang ang buhay na ito ay mabago. Salamat po ng marami sa iyong mensahe ngayon, Panginoon Diyos. Be with us, Lord. This pray. Jesus' name. And everyone say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! May Lord bless us today. Inimbitahan po ang ating Panginoong Jesus sa bahay po ng Pariseo. And this is what I want us to see. Ang Pariseo po, he has a different agenda. Why? Kasi meron pong inner part ang kanyang bahay, may outer part. Doon lang siya sa outer part. Kaya pala nakapasok yung babae kasi nandun na siya sa outer part and Jesus was just leaning and hindi po normal na nakaupo sila doon. Ano po kasi ang kultura po nila, may mga dignitaries, kinakailangan medyo parang nakahilig po silang gano'n. Nandiyan po yung paa at kumakain po ng masasarap na pagkain. So, marahil hindi po nila napansin, meron na palang babaeng nagpupunas ng paa. Probably, akala po siguro nila, siya daw po ay isang servant. However, mga kapatid, ang nagpunas ng kanyang paa ay isang sinner. She is a prostitute. A very old profession. Even in the Old Testament, nakikita po natin, this is a very old profession. Bakit po ito pinahagi sa atin ng Panginoon Diyos? Maybe, baka ang isip lang po natin yung prostitution is having that intercourse for payment, baka may iba pa siyang ibig sabihin. Sapagkat, let me just give you a background dito po sa Pilipinas. According to UNICEF, the NGOs, the Philippines ranks 4th among 9 nations with most children in prostitution with 60,000 to 100,000. Grabe po ito. Hindi pa kasama yung mga unrecorded. Hindi pa kasama ito, children lamang po ito. Ano po? There are top 5 areas of prostitution and sex tourism in Metro Manila, Angeles City, and Puerto Galera, in Mindoro, and Davao, and Cebu. And ito po ay latest survey po nila. It is a very big business. Ang kinukuha po nila, mga bata muna yan. Ano po, yung mga bata na nade-depress, lumalayo sa pamilya. Kaya mga magulang, ingatan po natin ating pong mga anak. And somehow, isa rin po natin matututunan dito na po, even Israel, pinansagan ng ating Panginoong Diyos na nag-prostitute yung bansang iyon. Why? Kasi imbis na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sa iba. Imbis na umasa sa Diyos, yung nag-iisang nagmamahal sa Kanya, iba ang Kanyang minahal. Nakakalungkot, di po ba? Kaya mahirap, kapatid. Kinakailangan ang kasama mo original. Wala yung nakagets. Sa mga magulang, sa mga tatay at nanay, kinakailangan original talaga. Kasi pag naghanap ka pa ng iba, mahirap. May kausap po ba ako? Yun, may sumigaw na. So sabi po kasi dito, ano po, sabi ng Panginoon, even Israel, the wife of the Lord. Old Testament. Ezekiel chapter 16 verse 32 to 34. You adulterous wife. Binansagan niya ang kanyang bansa, adulterous wife. You prefer strangers to your own husband. Pumili ka pa ng iba. Di ba? All prostitutes receive gifts. But you give gifts to all your lovers, bribing them to come to you from everywhere for your illicit favors. Grabe ito, kapatid. Ano daw ginawa ng bansang Israel? Imbis na mahalin ang Diyos, iba minahal. And what else? Sabi po dito, so in your prostitution, you are the opposite of others. No one runs after you for favors. You are very opposite, for you give payment and none is given to you. Grabe po ang accusation ng ating Panginoon Diyos sa bansang Israel. Ipinahilin tulad sa prostitution. Sabi niya, nagmahal ka na ng iba, ikaw pa nagbabayad. Di ba? Minsan ganun din po tayo sa kasalanan. Nagkakasala ka na, gumagastos ka pa. Amen mo ba yun? Di ba? Yung kasalanan mo, ikaw lagi ang talo. Walang panalo dyan. Bakit? Sa kasalanan mo, napapalayo ka sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? And ito po kasi ang kalagayan ng babae.
Alam ng babae, ng sinner, ng prostitute, that she is away from the Lord. And let me move further. Kumusta naman yung Pharisee? Kumusta naman yung nag-invite sa ating pong Panginoon Diyos? Let me read to you in Luke chapter 7, verse 39. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself. Ano po yung nakita niya? Nakita kasi niya si Jesus Christ, hinahayaan yung prostitute na punasan ang kanyang paa. Hinahayaan. So ano po ang naging attitude ng Pharisee? This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. Ang galing ang galing manukat ng Pharisee. Sabi niya, itong Jesus na to, na inimbitahan ko dito, kung talagang propeta to, alam niya kung sino naghuhugas ng kanyang paa, ito ay isang prostitute. Diba? Ganon siya tumingin. Ganon siya mag-measure. Ganon po siya sumukat. So ano po ang sagot ng ating Panginoong Diyos? And Jesus answered and said to him, Simon, ang pangalan po ng Pharisee ay Simon, I have something to say to you. Makinig ka. Sabi ganon. So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. And when they had nothing with which to repay, nung wala daw pambayad, meron daw pong pinautang, isa pong nagpapautang ng 50 at 500, isang tao 50, isang daw 500. Nung wala silang pambayad, he freely forgave them both. Sabi, sige, okay na yan. Wala na kayong pabayaran. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. Gandang sagot, di ba? Magandang analysis. Tama po ba yun? Kung kayo po ba ay kinwentuhan, ganun din ang inyong analysis. Ganun din ang inyong sasagot. Sabi ng Panginoong Jesus, you have rightly judged. However, ito po sinabi dito ng ating Panginoong Jesus, then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Kagaya po ng sinabi ko po kanina, ang makapagpapalaya sa ating magpapaganda ng ating buhay, yung tunay na may tapang, yung kaya mo tumanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me just share to you this analogy. Yung tatlong tao, prostitute, Jesus, and the Pharisee. Ano po yung Pharisee? The prostitute, she was called the sinner. Kitang-kita naman po. But the Pharisee, he was the host, and he was belittling the sinner. Diba? Parang sinasabi niya, sabi sa Panginoong Jesus, kung alam lang dito, nag-iisip yung Pharisee, kung alam lang ni Jesus na sinner yun, paano mo masasabing sinner at ikaw wala kang kasalanan? Diba? Paano niya nasasabing gano'n? Di ba ba? Paano niya nasasabing, ito ang kasalanan mo, parang ikaw wala. So this person is self-righteous. He just thinks he has no sin, but the sin is greater. Tama po ba? The sin is greater. Pero alam niyo po, whatever thinking we have, ano man tingin natin dito, isa lang po ang totoo. Ang Panginoong Jesus, pag ikaw'y lumapit, welcome ka sa harapan ng Panginoong Jesus. Amen? Sige pala po ako natin sa Lord. So because the Pharisee is self-righteous, the prostitute admits she is a sinner. Ano pong nangyari sa prostitute? Ito po, hindi niya gagawin yun kung wala siyang realization. Amen po ba doon? Hindi siya tatapang kung wala siyang nare-realize.
Amen? Hindi magkakaroon ng tapang yan. Kaya kailangan kapatid makarealize po tayo. Di ba? Hindi yung nanghihina tayo pag nakikita na natin may gagawin na sa buhay natin, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kapag nakarealize ka, maganda may gawin ka. Amen po ba doon? Kasi ito pong Pharisee, he knows he's self-righteous. Ano ba ang kanyang ginagawa? Imbis na makarealize, hinuhusgahan pa niya ibang tao. Sino-sino pong kanyang ginudge? Ang kanyang ginudge ay yung sinner. Di ba? Sabi ito, makasalanan to eh. Pambihira, ang hirap ng buhay mo, kapatid. Lahat ang tinitingnan mo, lahat may kasalanan. Di ba? Imbis na tingnan mo sarili mo, di ba? Tingnan mo sarili mo sa harapan ng salita ng Diyos, ang tinitingnan mo iba. Mahihirapan ka diyan, kapatid. Ano ba ang kanyang ginajudge? Ginajudge siya si Jesus. Sabi nga niya, kung ito ay totoong propeta. Sabi, hindi ka propeta kasi hindi mo nalalaman, sinner yun. Diba? Pero nababasa ng Panginoon Diyos yung nasa isip niya, kaya nga sinabihan siya, okay, may kukwento ako sa iyo. Diba? So, misjudgment. Another misjudgment, hindi niya na-judge ang sarili niya na siya na pala yung nawawala. Diba? Akala niya he is righteous, but the thing is, what he received is a rebuke. Kapag ganyan, kapatid, palagi kang nasasabihan, palagi kang nare-review, palagi kang napapalahanan, palagi kang napapagalitan, kapag ganyan ka pa rin, kawawa ka. Di ba? Nakakarinig ka ng salita ng Diyos, nakakarinig ka na ng mga bagay na magtatama ng buhay mo, pero kapag ganyan ka pa rin, kawawa. However, the prostitute, when she made focus, when she intentionally gave courage to what she did, kahit hanggang mamaya, hugasan ko. Hanggat kaya pa ng luha ko, huhugasan ko to. Sasamahan ko ng pabango. Lilinisin ko to. Nakatingin lang siya doon sa paa. Ano kanya binagyan? Yung kapatawaran, kailangan makanasan mo. Maranasan mo. And ang hirap gumalaw na hindi mo ino-honor na pinatawad ka na ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos, binigay na niya yung kapatawaran para sa ating lahat. Pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Noon pa, nung si Kristo ay napako sa krus, pinatawad ka na ng Diyos. Ang problema sa atin, ayaw nating tanggapin. Ayaw nating ipamuhay. Pinatawad ka na ng Diyos, ba't ganyan pabuhay mo? Pinatawad ka na ng Diyos, ba't parang namumuhay ka pa rin na parang wala? And one thing that she experienced is that kung naranasan mo na yung kapatawaran ng Panginoon Diyos, isa lang ang gagarantya ng Panginoon Diyos sa iyo. Kapayapaan. Yan. Diba? Yes. Sabi kasi dito, nung si Kristo ay nagpatawad, ano po nangyari sa mga nakapaligid? And those who sat at the table with him began to say to themselves, who is this who even forgives sins? Imbis na matuwa, nabagabag. Di ba? Yung sinabi ng Panginoon, pinatatawad lang kita. Ganun na nagbulungan. Di mo ba? Imbis na matuwa, nabagabag. Nakakalungkot, kapatid. Yung pinatawad na ng Panginoon Diyos, ginajudge mo ba? Yung pinalaya na ng Panginoon Diyos, ganyan pa, kapatid. Ito naman, ano po, kung ikaw'y pinatawad ng Panginoon Diyos, hintayin mo yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Ano sabi dito? He said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Siguro, nung nagkukwentuhan na yung mga tao, nakapaligid, sinabihan na siya ng Panginoon Diyos, pinatawad na kita, tuloy-tuloy pa rin siya. Parang gusto niya pakita sa mga tao, sige, kahit na ganyan sabihin niyo sa akin, baka meron na nagpapaalis sa kanya nung time na yun. Hindi, ito lang ako. Inawag na siya ng Panginoon. You don't have to do that. Just go in peace. Go in peace. Huwag kang gumaya sa kanila. Pinatawad na kita, nagpupulong-bulungan pa. Ang tunay na inaayos ang buhay
inaayos ng Diyos ng may kapayapaan. Amen po ba ito? Kahit natin sabihin ng mga tao, kahit na pahirapan ka ng mga tao, kahit na pag-usapan ka ng mga tao, ibig sabihin, nagpaparehab ka na. Diba? Nagpaparehab din. At iba pagka nagulo buhay mo, adik, or ganito, diba? Nagpaparehab ka, saka pumupunta sa DSWD. Tama ba? Marunong magparehab. Ako, binigyan ko ng sariling acronym ito. Una, you must have a decision. The woman had his decision, her decision. Next is sincere. Sincere. Naging sincero lang itong taong ito. She was sincere. Ayaw na niya ng buhay na mali. Ayaw na niya ng buhay na pangit. Ayaw na niya ng buhay na malayo sa Diyos. Alam niyo po, kung titignan niyo yung buhay ng mga prostitutes, wala po sa kanilang nagtatagumpay na maayos ang buhay. Na maayos ang relasyon. Sincere. Kung gusto mo magbago, kapatid, be sincere. You are willing to surrender your life. And lastly, you are determined to take action. Kaya pala sabi ng Panginoon Diyos, your faith has saved you. Yung pananampalataya mo sa Diyos. Yung gusto mong magbago in spite na hindi ko alam anong pagagawa sa akin ng Diyos. Gusto ko lang magbago. Gusto ko magbago, hindi ko alam kung anong pagdadaanan ko. Basta gusto ko lang magbago. Kapatid, sana naman kung gusto mong magbago, umayos ang buhay mo. Kahit anong pagdaanan mo, huwag kang babalik sa dati. Amen po ba yun? Have you go in peace? This is the peace that surpasses all understanding. Talagang hindi ganun kadali yun. Mabundok yun, malubak yun. Pero kung meron kang Diyos sa puso at tinatrabaho mo talaga yan, kahit mahirap, kahit inutukso nila ako, kahit inaalingkusta nila ako, basta gusto ko lang magbago. Ang susunod na mangyayari sa iyo, ipararami sa iyo ng Diyos ang kapayapaan. Hallelujah. The woman's willingness to change was the key to receiving forgiveness. Be willing. That's why you have to act. What is this act? Admit, confess, and take action. Hallelujah. Can you invite everyone to please stand?